May pahayag po si VP Sara Duterte tungkol sa pagpunta nila doon sa The Hague, Netherlands. Pinost po niya ito sa kanyang Facebook account. Basahin po natin yung kwininto ni VP Sara Duterte nung nanggaling po sila sa Netherlands. Basahin po natin dito yung post niya. Ayon kay VP, muli kong tinungo ang The Hague, Netherlands kasama ang ilang membro ng aking pamilya upang muling iparating ang ating panawagan na maiuwi ng ligtas at agaran ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narating ng aming grupo ang The Hague, Netherlands noong Mayo 28, 2025. Nagkaroon rin kami ng pagkakataon na mabisita ang isang photo exhibition ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Laan van Regan in Gobsbasjub Street sa naturang lugar na pinamagatang Rodrigo Roa Duterte, the People President. Dito ay bakas sa mga larawan ang mga nagawang pagbabago ng dating Pangulo para sa ating bansa at kung paano niya ginampanan ang kaniyang tungkulin bilang isang lingkod bayan. Sabik din kaming mabisita ang dating Pangulo sa International Criminal Court ICC detention facility sa Itsibnigin. Kaya't nagtungo kami noong Mayo 30, 2025. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makasama ang ating mga kababayan na walang sawa ang pagsuporta sa labas ng detention facility. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito po yung pahayag po ni VP Sara Duterte dito sa kanyang post sa kanyang Facebook account. Ikininto po niya dito kung ano po ang nangyari nung nagpunta sila sa Netherlands sa ICC. At kaya nga sila pumunta doon para ipanawagan na mapauwi ng maaga at ligtas si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung mga picture na pinost ni VP Sara Duterte. Marami po natuwa dito sa mga sinasabi ni VP Sara Duterte. Marami po talagang nagmamahal kay VP Sara Duterte. Tuwing punta po niya sa Netherlands sa ICC, talagang nagpupuntahan din po ng napakarami nating mga kababayang mga OFW. Ganun po ang mga OFW kasolid magsuporta kay VP Sara Duterte. Mahal na mahal po nila ang mga Duterte. Dahil alam po ng mga OFW na maganda po ang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte nung siya po ay namumuno sa bansa. Malaking bagay po sa mga OFW yung nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanila. Kaya ganun na lang po nila kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte at saka si VP Sara Duterte. So baga, ibinalik lang po nila yung napakagandang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte o naitulong sa mga OFW. Yan po ang talagang ugaling Pilipino. Kung may ginawa kang kabutihan sa kapwa mo, talagang mamahalin ka rin yan. Susuklian ka niya ng pagmamahal. Kaya ito po yung ginawa ng ating mga kababayan, mga OFW, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit nasa malayong lugar po sila, sariling pamasahe po, pupunta po sila dyan sa ICC sa Netherlands para lang ipakita nila ang kanilang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Ganun po ang mga OFW. Sinuklian po talaga nila yung mga nagawang kabutihan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanila. Kaya yan, pag nandyan si VP Sara Duterte, grabe po, mas lalong dumadami po yung mga tao na pumupunta dyan. Pero wala pong humpay po yung mga tao dyan. Araw-araw po may mga OFW po talaga na pumupunta dyan at sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga po, mahal na mahal po nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita nyo nung pumunta si Pangulong Rodrigo Duterte sa saan ba yon? Sa Hong Kong ba yon? Di ba? Ang daming nag-iiyakan. Nagsasalita pa lang si Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-iiyakan po yung ibang mga OFW. Ganun po nila kamahal. Ramdam po kasi nila yung pagbabago doon sa sitwasyon na si Pangulong Rodrigo Duterte ang nakaupo sa Malacanang o bilang Pangulo ng bansa natin. Kaya ito ang tunay na Pilipino. Talagang nakikita po kung ano po ang nagawa ng ating Pangulo o dating Pangulo. Grabe po, kaya ang suporta nila
hindi po nawawala. Tuloy-tuloy po talaga ang suporta nila. Lalong-lalo na kapag ito si VP Sara Duterte ay tatakbo na bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Lalo pong bubuhos ang suporta dito. Lalo po talagang bubuhos ang suporta kay VP Sara Duterte. Sigurado po panalo po si VP Sara Duterte pagka siya ay tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Yan din po ang inaabangan ko dahil napaka-excited po kapag si VP Sara Duterte na ang tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Tingnan nyo po, saan ka po makakita na ganitong ugali ng namumuno o politician o vice president na kahit saan dinudumog po ng tao, kahit taga ibang bansa, ibang lahi, bilib na bilib kay VP Sara Duterte. At saka si VP Sara Duterte wala pong pinipili, mayaman, mahirap. Pagka tinawag mong pangalan yan, lalapitan ka, kakausapin ka, kukumustahin ka, kakamayan ka, makipag-selfie sa'yo. Siya pa nga kumukuha ng cellphone nyo, hawakan niya cellphone at siya na mismo kukuha ng picture para maganda, di ba? Ganon kabait itong mga Duterte. Iwan mo ba natin bakit may mga tao na gusto nilang babagsakin yung Duterte na napakagandang nagawa sa bansa natin. Lalong-lalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong-lalo po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan mong lugar na to, tingnan mo, grabe po. Grabe po. Kaya ang dami pong pupuntang tao dito kahit mga taga ilang lahi, ibang lahi, pumupunta po dyan. Mamamasyal. Ayun o. Napakaganda po talaga ang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang hindi nakikita sa mga taong nanggigipit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila ina-appreciate yung mga nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil yung mga yan yung mga tao na may mga pansariling interest lang. Mga pansariling interest lang ang iniisip. Tapos si VP Sara Duterte, iniipit nila, sinisiraan nila, kung ano-anong mga bintang na binibintang nila kay VP Sara Duterte hanggang napunta na sa impeachment. Sisiraan po talaga nila si VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte po ang tinik sa kanilang mga masawang gawain sa gobyerno. Dahil kapag si VP Sara Duterte magiging Pangulo, matitigil po yung mga kabulastugan na ginagawa nila dyan sa gobyerno. Matitigil po talaga yan. Kaya nagsama-sama yung mga yan para mapabagsak si VP Sara Duterte. At yung iba naman dyan talaga, yung may mga pansariling interes, yung mga gusto maging Pangulo, yung gusto grupo nila, sila naman ang mamumuno sa bansa. Kaya nagsama-sama, pinagkaisahan nila si VP Sara Duterte. Pero hindi po sila mananaig, hindi po mananaig yung mga kasinungalingan dito sa kabutihan at katuwiran. Dahil si VP Sara Duterte, matinong tao ito, mabuting tao ito, mabuting opisyal ito. Hindi po magnanakaw si VP Sara Duterte. Hindi po. Yung iba dyan, yung iba na nanggigipit si VP Sara Duterte, baka sila dahil kapag nakaupo na to bilang Pangulo si VP Sara Duterte, matitigil po talaga yung mga kabulastugan na ginagawa ng mga ibang opisyal natin, ibang opisyal sa bansa natin. Sigurado po matitigil po. Kaya ngayon, kakabahan na po sila pag malampasan ni VP Sara Duterte yung impeachment at kapag makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte, sigurado po kakabahan po ang mga yan dahil lalakas muli ang mga Duterte. Maraming magbabaliktaran dyan. Umpisa na po ngayon dahil mayroon na pong congressman dyan sa Cebu na hindi po siya pumirma o i-deny po niya yung suporta niya kay Romualdez bilang House Speaker sa 20th Congress. Hindi na po siya sumuporta kay Martin Romualdez. Kaya ang iba dyan sigurado nagsishaking na po yung vote nila o yung bangka nila. Wala na po. Palubog na po yung bangka ng mga kalaban. Kaya magtatalunan na po yung mga yan. Maglilipatan na po yung mga yan. Yung mga balimbing, malamang pupunta kay VP Sara Duterte dahil matatakot na yun sila na baka pag naging Pangulo si VP Sara Duterte, siguradong yari sila. Tingnan po natin yung reaction mga kababayan na nagmamahal kay VP Sara Duterte. Grabe po talagang nagmamahal kay VP Sara Duterte. Napakarami po. Ayun o. Tingnan nyo po. Sobrang dami pong nagmamahal kay VP Sara Duterte. Grabe po talaga.
Tingnan naman po natin yung comments. Ang comment dito ni Luisa, truly a great man, greater in the eyes and heart of greater number of humanity. God bless FPRRD and everyone seeking his redress. Grabe mga ano na. Bring him home. We love you, our VP. God bless. Ag halong-halong always. Yung sabaga, ingat-ingat palagi. Sabi dito ni Kim, ang tunay na president ay may pagmamahal sa bayan. Ang tunay na nagpapatupad ng batas at minamahal buong sambayanan. Mabuhay ka. Mabuhay ka, FPRRD. Sabi dito ni Dorabel, we love you, VP. Sabi dito ni Milab, we love you guys. Ang sabi dito ni Teresa, we love you, PRRD. Also, VP Sara, the best president and my president in 2028. Itaga sa Luzon ako pero gusto ko talaga mga Duterte. Yan, tama po, pare-parehas po tayo. Majority po ng mga Pilipino gusto po talaga si VP Sara Duterte. Napakarami pong gusto na si VP Sara Duterte magiging Pangulo. Di alam po natin, matinong tao at mabuting tao si VP Sara Duterte. Sabi dito ni SG, wag sanang magsawa ang mga OFW na pumunta dyan at iparating na dapat iuwi si PRRD. Maraming salamat sa inyo. Sabi dito ni Rinaldo, solid Duterte pa rin kahit anong mangyari. Sabi ni Tayan, yung saya, mukha at puso ng OFW ay hindi kaya bayaran. Tama po talaga. Hindi po talaga kayang bayaran yung mga tuwa at saya ng mga OFW dahil sa pagmamahal nila kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Pag nakita po nila si VP Sara Duterte, grabing hiyawan. Grabe talaga. Pag nakita naman nila si Pangulong Rodrigo Duterte, grabe pong hiyawan. Iba nag-iiyakan sa sobrang pagmamahal nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sana nga at sana makakauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte. At kapag makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte, marami pong magse-celebrate at isa na po ako dyan. Isa na po ako dyan matutuwa ng gusto kapag makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. So yun lang po mga kababayan, dito po natin nakikita kung gaano po kamahal ng mga OFW si VP Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salute sa inyo po mga OFW, mga bayani po ng bansa natin. Saludo po sa inyo, walang sawang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyo.